Magandang araw, sambayan ng Pilipino. Magandang araw, mga kababayan. Kasama niyo po ngayon si Ka Eric sa isa na namang episode ng ating Balita at Talakayan. Oy, maraming salamat sa patuloy ninyong pagtulong, pagsuporta at pag-promote ng ating mga videos ng ating channel na Ka Eric Celis YouTube channel and sa inyong pagsubaybay na rin sa mga posts natin sa Ka Eric Jeff Celis Facebook account. And of course, nagpapasalamat din po kami ni Ma'am Lorraine sa inyong pagtangkilik ng ating bigwas ng Agila kung saan po tinatalakay din natin ang mga maiinit na mga issue na hinaharap ng ating mga kababayan at ng ating buong bansa. And salamat also sa patuloy niyong pagsuporta sa Bangon Sambayanan People's Movement. Na pinamumunuan po ni Ka Eric Advocacy Center ito laban sa korupsyon at para sa pagsusulong po ng good governance at mga kabutihang agenda para sa mamamayang Pilipino. Pag-usapan po natin mga kababayan itong nagsalpukan na mga pahayag na ginawa po ng mga public figures. May kaugnayan ito sa projections ng kung sakali mang iakyat sa Senado at magkakaroon ng impeachment court at impeachment trial. Itong binabaluktot at binabalahura, binabalasubas, yun ang pinaka-term, no? Na ginagawa ngayon nila Marcos at Romualdez na pinapayagan nilang ilarga ang katarantaduhan na impeachment attack laban kay Vice President Sara Duterte. Ang trial po nito ay sa Senado. Sakaling ito ay mag-convene as an impeachment court because that is an exclusive authority of the Senate granted by the Constitution. So, ang ibig sabihin po ng exclusive, hindi malinaw sabi ni Luistro. Ang ibig sabihin ng exclusive ay malinaw. Hindi po. Ang malinaw ay clear. Ang exclusive ay para lamang. Yon, ang ibig sabihin, exclusive para lamang. So, pag sinabing exclusive to the Senate, para lamang sa Senado. Napapatungkol lamang yan sa Senado. Ang pag sinabi po natin ang tinatawag na impeachment trial. At doon lamang po mahahatulan si Vice President Sara Duterte ng convicted or absuelto, not convicted. Yes or no yung butuhan dyan, pero explain mo syempre ang vote mo dyan sa plenaryo ng impeachment or sa collegial gathering ng impeachment court where the senators will act as the impeachment court judges. Ayun. Yun po ang ibig nating sabihin kung bakit ang pakahulugan ng exclusive para lamang. Ayun, hindi malinaw, no? Bugok din ito si Luistro na sa sobrang bungangera niya kung ano-ano na lang lumalabas sa bibig niya pero hindi niya may paliwanag itong na-disallow at pinabaklas na lang niya na proyekto niya ng mga cat's eye, yung parang nagre-reflect na gadget on the road, no, na overpriced ng masyado by kung si Mayor Magalong pa, overpriced by almost 800%. Wow, walong beses po na inakyat ang presyo, no? Allegedly ang proyekto sa Batangas Second District ni Luistro, ganun po ang ginawa niya at binaklas na lang at hindi na nagagamit, no? Dapat nga ito siya ang iniimbestigahan, no? Makapal talagang apog nito ni Maletagang. Syempre, utos yan ni Romualdez at ni Marcos ang ginagawa niya. Ang nagbanggaan po, mga kababayan, ay itong opinyon at mga pahayag na inilabas po ni Attorney Sal Panelo at sinagot naman ni Senator Ping Lacson. Medyo maanghang at kumakatay ang kanilang mga salita, no? Nangangatay. Dahil nagpalabas po ng kanyang projection analysis si Attorney Sal Panelo. Ang isa pa po ang attorney na Panelo din, anak niya yon, si Attorney Paulo Panelo. Si Attorney Salvador Panelo po, ito ang naging presidential legal advisor sa panahon po ni Pangulong Rodrigo Duterte. So sinabi niya na sa kanyang projection at mga pananaw ay 4 lang daw ang mga pusakal na kontra Duterte. Kaya yon ang sigurado siyang boboto na ipakonvict si Sara Duterte. Ang term na ginamit ni Attorney Sal Panelo, pusakal.
No, siguro doon na-offend si, si Ping Lacson sa word na o sa salita na pusakal. Kasi ang pusakal ay ginagamit yan sa mga kriminal, no, sa mga walang puso, no, sa mga sagadsarin, rabid, no, yun ang mga equivalent yan, no, mga makakapal ang apog at walang puso na mga uri ng tao. Yun ang ibig sabihin ng pusakal. The most of the lowest or the lowest of the lowless. Yun po ang ibig sabihin ng pusakal na mga kontra Duterte. Tinukoy ni Attorney Sal Panelo si Senator Tota Soto, si Senator Ping Lacson, si Sharon Kiko Pangilinan, at si Risa Dahontivirus. 4, no? Ang sa akin nga, 6 ang sigurado. Tingin ko, idadagdag ko pa ang magkapatid na Tulfo, no? So 6. But they need, si Marcos at sila Romualdez, they need 16 senators para po mapa-convict nila si Sara Duterte. And that is a mandatory number. 2/3 of the members of the Senate, regardless kung present or on leave, because the Senate in the Philippines is composed of 24 senators. So ang 2/3 po niyan ay 16. Below 16 ang numero na boboto sa yes for the conviction ay absuelto po ang inaakusahan sa impeachment na complaint. Kapag abstain, equivalent yan sa no. So, pwedeng ang safe na gagawin para iwas pusoy, mag-abstain yung marami dyan, no? Lalo na po yung mga magpapa-elect. Pero yung abstain, walang paninindigan halos po yan. Kasi, parang pumapagitna ka pero alanganin. Ayun. Pero ang technical effect ng abstention o hindi pagboto ng yes or hindi pagboto ng no, you refuse to enter your vote, which is also acceptable, ay ang equivalent niya technically, pabor yan sa no. Kaya kailangan may 16 na yes votes. Ngayon, tinawag ni Attorney Sal Panelo na mga pusakal na mga anti or kontra Duterte. Itong 4, no? Si Tota Soto, si Ping Lacson, si Sharon Kiko Pangilinan, at si Hontivirus. So sa akin, idinagdag ko yung dalawa na mga oportunista, yung magkapatid na Rapi at Erwin Tulfo. Kasi yung marami po dyan ay mga re-electionist pagdating sa 2028. So sigurado pong mamarkahan yan ng milyon-milyon na mga tagapagsuporta ng Duterte political group o ng political camp ng mga Duterte, no? Yung nagmamahal at patuloy na sisimpatya sa kay Pangulong Rodrigo Duterte, kasama na po sa kay Vice President Sara Duterte. I would say siguro aabot pa yan ng hindi bababa. Ipagsama mo yung supporters ng mag-ama na Duterte, Sara Duterte at Rodrigo Duterte, hindi bababa din yan sa mga 25 million. No, pagpalagay mo may mga iba na naapektuhan na yung kanila, kasi unit team yun, no? Ang 32 million. So, ipartida mo na may 10 million na mga nabawas. Pero mga, or 8 million. Pero hindi pa rin bababa sa 25 million na mga Pilipino na botante. Voters yun, 25 million na mga Filipino voters, no, electorates, ang naniniwala at magsusuporta at nagsusuporta pa rin sa mga Duterte. That is my personal projection. Malaki pa rin po yung 25 million. Siyempre, nabawasan na rin po yung dating 32 million votes na nakuha ni Sara Duterte at yung 16 million votes na nakuha ni Pangulong Rodrigo Duterte. Over the years, no, dahil nga po sa patuloy na mga maruruming laro sa propaganda at mga paggamit ng dirty publicity attack laban kay Vice President at kay former President Duterte at kay VP Sara. Pero ako naniniwala na hindi bababa sa 25 million voters or electorates kung tatakbo ang Sara Duterte at ang Rodrigo Duterte, hindi bababa sa 25 million, pataas lang ang boboto pa rin po sa kanila. Malaki yun. Lalo na kung ang kandidato na tatakbo sa pagka-presidente ay mga 3,
like Sara Duterte, Leni Robredo, or sino sa kanila ni ambisyusang Hontivirus, at kung magtutuloy pa si John Vic Rimulya. So, yun po, no? Pero mag one-on-one, pwedeng tumaas pa sa 25 million po ang boboto kay Sara Duterte sakali siyang tumakbo muli, o baka umabot pa sa 30 million. Out of the, ang registered voters yata projected to be 62 million, mga kababayan. So, yung turnout niyan, mga 85%. So, ang magboboto, mga 52 to 54 million voters sa 2028. By the projections of numbers lang ito. Estimate yan. So, mahigit kalahati niyan, makukuha pa rin ni Sara Duterte. Kung mag one-on-one man, siguro aabot ng 30 million votes. Mahigit pa rin ang boboto kay Sara Duterte. Maliban na lang po kung magic po at dadayain at i-operate ng COMELEC. Kaya going back dito po sa banggaan ng naging pahayag ni Attorney Sal Panelo na ang mga pusakal na kontra Duterte, 4, si Tota Soto, si Ping Lacson, si Hontivirus at saka si Pangilinan. Yun daw ang sigurado siya na boboto ng conviction vote against kay Sara Duterte, convict nila sa Senate Impeachment Court sakaling magkaroon ng trial at hahantong sa pagsasagawa ng desisyon ang Senate Impeachment Court. Nag-react si Ping Lacson, no? Todo reaction niya. Talagang nagpa-interview at may mga social media posts. Sabi niya, itong si Panelo, ungas sa mga ungas. Pag sinabi pong ungas, ang malapit-lapit po na slang, Filipino slang word yan ay tarantado at bobo. Yon ang ungas. Combination ng tarantado at bobo, mga kababayan. So, grabe ang ganti, no? Tinawag na pusakal na kontra Duterte. Si Lacson at sila Soto at Pangilinan at Hontiveros, sinagot ni Lacson si Attorney Sal Panelo na ungas sa mga ungas, no? So ang pusakal, sabi ko nga kanina, walang puso at talaga namang pinakamalala at sagadsarin na talagang wala nang incorrigible na, wala ka nang magagawa pa na paghihilot o palalambutin mo pa dahil pusakal na nga eh. Yung mga pusakal na kriminal, binibitay kasi yan eh, in the heinous crime sa ating justice system, na kung mayroon pa tayong death penalty. Pero kung pusakal na kriminal, like itong kaso ni Madriaga, mahuhulog yan sa pusakal na kriminal, paulit-ulit na pagkakasangkot sa krimen ng kidnap, ransom at pagpatay, no? So, pusakal ang tawag dyan. So, nasaktan itong si Ping Lacson, ha? Wow, may damdamin pala si Ping Lacson, ha? May feelings din siya, ha? Talaga lang, ha? Pero hindi siya nasasaktan pag tinatawag siyang special agent na bayaran at kinokontrata ng Malacanang ayon sa persepsyon ng maraming mga Pilipino dahil sa kanyang diskarte na tabon-tabunan at pagtakpan si Marcos at si Romualdez bilang mga itinuturong mastermind dito sa 1.5 trillion pesos or more na iskandalo ng pangungulimbat at mga pandarambong sa pundo ng pamahalaan. Sa Senate Blue Ribbon Committee, ayaw niyang magtestigo dyan. Ang mga mabibigat na mga testigo, pinapakulong, like ang Diskaya couple, nakakulong na. Ang si Sergeant Gutesa, binaliktad at itinago na. At pati po itong 18 former soldiers na naging security personnel detailed to Saldico at naging staff niya, hindi rin pinayagan. Hindi rin pinatawag sila Congressman Libeste, sina Governor Chavit Singson, at pati po si former Undersecretary Adrian Bersamin na direktang tumatanggap ng mga malimaleta na mga tuni-tuniladang pera na dinideliver po na mula sa pinagnakawan from Saldico bilang butigero sa sindikato nila Marcos at Romualdez, inihahatid sa bahay nila Marcos at Romualdez doon sa Forbes Park. So 18 former soldiers po ito, plus na una na itong binunyag ni Sergeant Gutesa na pinatotohanan din ni Saldico. At yun nga, hindi siya nasasaktan
na kinu-question siya ng mga tao na obvious naman na he is as if acting as a special agent of Malacanang dito sa ginagawa niyang pagtatabon-tabon, pagtatakip at mga maniobra sa Senate Blue Ribbon Committee para mapaabswelto at mailihis po ang kriminal na pananagutan bilang mga mastermind kay Marcos at kay Romualdez. Pero nang tinawag siya ni Attorney Panelo na pusakal na kontra Duterte ba, ginantihan niya si Attorney Panelo ungas sa mga ungas. At ang redeeming factor lang daw or ang term na ginamit niya, saving grace. Wow. Saving grace daw ni Attorney Sal Panelo, ang kanyang anak ni si Attorney Paulo Panelo, na mas matino at maayos ang pag-uugali or karakter. Wow, nag-lecture si Ping Lacson sa pag-uugali at karakter. Hindi nga niya sinasagot yung akusasyon sa kanya ng dating Customs Commissioner Chief na si dating Marine Captain Nicanor Faildon na nasasangkot ang kanyang anak doon sa mga smuggling issue ng semento. At sabi ni Captain Faildon, ni Customs Commissioner Faildon, by the billions of pesos po ang nawawala sa gobyerno dahil sa smuggling ng semento na pinapalusot nung panahon po na may impluwensya pa sila Lacson. No? It was direct accusation, pero hindi ito sinagot ni Senator Ping Lacson at itong mga pahayag na yon ni Nick Faildon. Hindi siya nasaktan doon masyado, pero dito nasaktan siya ng tinawag siyang pusakal na kontra Duterte. At antayin natin kung ano magiging sagot ni Attorney Sal Panelo nang tinawag siyang ungas sa mga ungas at pasalamat lang daw siya at matino ang kanyang anak, hindi kumpara sa kanya, na si Attorney Paulo Panelo. Nakita ko rin po ang post ni Attorney Paulo Panelo. Interesting. Sabi niya, my father, Attorney Sal Panelo, is capable enough to defend himself. So, ang sa akin lang, nagpapasalamat din ako kay Senator Lacson for his kind words, but I am also supporting the views and projections made by my father na yun nga, hindi makukuha yung 16 votes of conviction from 16 senators against Sara Duterte. Okay, mga kababayan, very interesting po ito. Nagpapakita ito na mahapdi ang sugat ng katotohanan. No? Minsan, sa sobrang hapdi ng sugat, hindi ka na makapag-react. Kagaya po ng kahapdi ng sugat ng katotohanan na pinagtatakpan at pinagtatabon-tabunan ni Ping Lacson. Si Marcos, si Romualdez, si Sandro Marcos at ang sindikato na ibinulgar ni Saldico, kaya siya hindi nakapanipaniwala sa kanyang pagiging committee chairperson ng makapangyarihang Senate Blue Ribbon Committee. Ganon din po kahapdi siguro yan sa maniobra nilang ginawa ni Tito Soto, ni Tota Soto, nang binosala nila at ginamit ang silent majority na maniobra para yung Senado ay maging tameme dahil minority numbers po ang bumabangga sa mga maniobra at kabulastugan ng gobyernong Marcos at Romualdez. 9 lang po ang naiwan na admittedly Duterte aligned and independent senators. So mga 9 lang sila, ang 15 po kasama yan sa maniobra nila Tota Soto at nila Ping Lacson upon orders of Malacanang na i-control at maging tameme ang mayoriya ng mga senador. Pero pagdating sa butuhan at desisyon tungkol sa pagpapakonvict kay Vice President Sara Duterte, it's a different matter. I believe the most that Marcos and Romualdez na mapipiga nila ay mga 7 na senador. Kasama na po doon ang tinawag ni Attorney Sal Panelo na 4 na mga pusakal. Si Ontiveros, pusakal na kontra Duterte. No? Sometimes ginagamit lang talaga yung term na yan sa mga kriminal. I don't know if what is the context of that Filipino definition ni Attorney Sal Panelo sa adjective niya of describing Ping Lacson, Tota Soto, yung Hontiveros, and itong si Pangilinan na mga pusakal na kontra Duterte. Kaya expected na yun ang mangunguna sa pagboto ng yes to the conviction of Sara Duterte. Wow! Interesting ang banggaan na ito. Pero maganda na rin po at may ganong mga matatalas at kumakatay, lumalatay po sa laman ng katotohanan ang mga pinapahayag ng ating mga ilang public figures kagaya po ni Attorney Salvador Panelo. Mga kababayan, ating pong tandaan ang ating pagsuporta at pag-promote ng videos ni Ka Eric,
pagpapalawak ng audience and viewership ay malaking tulong po sa paglago ng ating channel at ng ating monetization sa YouTube para po mag-survive din si Ka Eric economically sa ating matatanggap na suporta from YouTube sa ating video viewership. Hindi ko po magagawa yan kung hindi nyo po tinutulungan si Ka Eric na lumawak ang viewers, lumawak ang sharing ng ating mga videos. Maraming salamat po sa inyong pagtitiwala. At sa gustong tumulong at nagtatanong, 1 peso, 2 pesos, 5 pesos, 10 pesos will do. Ang ating GCash line for support ay ang numero na 0916-308-7710. Uulitin po ni Ka Eric, 0916-308-7710. Rohilda Celis. Gusto nyo mag-coordinate ng support, pwede rin po dyan para sa Bangon Sambayanan People's Movement. Mahalin natin ang bansang Pilipinas. Walang ibang magmamahal nito kundi tayo ring mga Pilipino. Para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal. May God bless everyone and may Allah will be with those who are Muslim brothers and sisters. Maraming salamat po. Bye for now. Ito po si Ka Eric. Mabuhay!